Sa isang bayan na puno ng misteryo at mga kwentong takot, isang batang babae ang magtatangkang harapin ang pinakamadilim na nilalang na sumik mula sa lupa. Paano niya haharapin ang mga aswang at ang lihim ng kanyang bayan? Magsimula kang makinig dahil ang kwento ng San Roque ay isang labanan ng liwanag at dilim na magpapabago sa lahat. Tahimik ang gabi sa baryo ng San Roque. Kakaunti na lamang ang mga ilaw sa kalsada. May kaluskos mula sa damuhan sa likod ng mga bahay. Ang hangin ay malamig, ngunit may kakaibang init sa paligid. Si Kumpare Lando ay pauwi mula sa inuman sa kabilang puro. May hawak siyang plastik ng pulutan at kalahating bote ng gin. Tahimik siyang naglalakad sa madilim na eskinita. Namalayan niyang may aninong sumusunod sa kanya. Ang kanyang batok ay biglang kinilabutan. May naramdaman siyang malamig na hininga sa kanyang batok. Paglingon niya, walang tao. Ngunit ramdam niyang may presensyang nakatingin sa kanya. Biglang tumahol ang aso ng kapitbahay. Kasunod noon, sumigaw ang kanyang kumare Linda. "Lando! Bilisan mo! May kakaiba sa likod ng bahay natin." Agad siyang tumakbo, iniwan ang bote ng gin sa daan. Pagkarating niya sa bahay, bukas ang pintuan. Ang lampara sa sala ay kumikislap, tila naupos. Sa sahig ay may mga basag na plato. At ang paboritong walis ni kumare ay basang-basa ng pulang likido. Sumilip siya sa silid. Wala si kumare. Ngunit may bakas ng paghila ng paa sa sahig. Duguan ang sahig, pazigzag, papunta sa likod bahay. Humakbang siya ng dahan-dahan. Ang bawat yabag ay parang may etso sa loob ng kanyang tainga. Ang pintig ng kanyang puso ay umaalinggaw sa kanyang dibdib. May umuugong na tila iyak ng sanggol sa dilim. Sa likod bahay, may kakaibang amoy ng bulok na karne. Nakita niya ang isang anino sa itaas ng puno ng mangga. Mabalahibo. Malaki. May mapupulang mata. At hawak nito si kumare sa mga kuko nitong mahahaba. Hindi makakilo si Kumper. Parang may nagyelong kadenang bumalot sa kanyang katawan. Ang mga mata ni kumare ay dilat na dilat. Ang kanyang bibig ay bahagyang bukas, tila humihingi ng tulong. Dahan-dahang lumipad pababa ang nilalang. Hindi ito lumalakad. Para itong dumausdos sa hangin. Ang mga pakpak nito ay parang balat ng paniki, nangingintab sa liwanag ng buwan. Lumapit ito kay kumpare, dala ang isang impit ng ngiti. Napaatras si kumpare. Napasandal siya sa pader. Ang lupa ay parang nilalamon ang kanyang mga paa. Naglaho ang hangin sa paligid. Isang hikbi ang narinig mula sa nilalang. Mabilis itong sumugod. At bago pa siya makasigaw, naramdaman niyang may matulis na bagay ang sumaksak sa kanyang leg. Ang kanyang katawan ay biglang nanghina. Ang kanyang paningin ay unti-unting nagdilim. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, narinig niya ang tinig ni kumare. Mahina, pabulong, ngunit malinaw. Lando. Tayong dalawa. Kakainin na ng gabi. Nais mo bang ipagpatuloy ko ang kwento? Ang huling salitang iyon ay umalinggaw sa isipan ni kumpare. Parang paulit-ulit na kampanang basag. Nang buksan niya muli ang kanyang mga mata, nasa loob na siya ng kuweba. Madilim. Mabaho. Amoy asupre at panis na dugo ang paligid. May mga bungo sa sulok, naglalagkit sa putik. Naririnig niya ang paghinga ng kung ano. Malalim. Mabigat. Puno ng gutom at kasakiman. Sa isang gilid, naroon si Kumare Linda. Nakahiga siya sa isang batong altar. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali sa ugat ng puno. Nakadilat ang kanyang mga mata. Ngunit wala nang galaw sa kanyang katawan. Maya-maya, bumaba mula sa kisame ang nilalang. Baliktad itong gumapang parang paniki. Ang dila nito ay mahaba at dumikit sa liig ni Kumare. Tila sinisipsip nito ang natitirang init sa katawan niya. Napatingin si kumpare sa kanyang mga kamay. Nakatali rin siya. Ang kanyang dibdib ay tinutusok ng maliliit na tinik. Ang bawat galaw ay may kaakibat na sakit. Narinig niya ang boses ng nilalang. Isang malalim na bulong sa kanyang tenga. Ikaw ang susunod. Ikaw ang handog ng hating gabi. Biglang lumiwanag ang isang bahagi ng kuweba. May apoy. May umaapoy na sibat. At may matandang lalaking pumasok na may dalang anting-anting salig. Isinigaw nito ang pangalan ng Diyos.
Ang nilalang ay napasigaw. Sumiklab ang balat nito na tila tinutusta ng araw. Gumulong ito sa lupa, kumakapit sa anino. Hinampas ng matanda ang mga ugat na nakatali kay kumpare. Napalaya siya. Ngunit ang katawan niya ay halos wala ng lakas. Tumayo siya, nanginginig at tinakbo si kumare. Inalalayan niya ito. Ngunit malamig na ang kanyang balat. Wala nang tibok ang puso. Ngunit may ngiti sa labi. Ang matanda ay tumingin sa kanila. Masyado kayong nagtiwala sa gabi, anya. Ang mga anino ay mailaman sa San Roque. Hindi na siya maibabalik. Muling sumigaw ang nilalang. At kahit tila nasusunog, pilit nitong inabot si kumare. Humakbang si kumpere. Hawak ang sibat ng matanda. At bago pa man makalapit ang nilalang, itinarak niya ito sa mismong puso ng halimaw. Sumabog ang liwanag. Nayanig ang buong kuweba. Sa isang iglap, naging abo ang aswang. Nagmistulang usok na lang ang katawan nito. Ang mga ugat ay nalanta. Ang kuweba ay nagsimulang gumuho. Dinala siya ng matanda palabas. Nakahawak pa rin siya kay kumare. Paglabas nila, nakita niya ang liwanag ng umaga. Ngunit iba na ang mundo. Tahimik na ang San Roque. Walang tao. Walang ingay. Walang bakas ng buhay. Ang mga bahay ay abandonado. Ang simbahan ay wasak. At sa bawat post, may nakasabit na balat ng tao. Gusto mong ipagpatuloy pa ba ang kwentong ito? Ang mga ibon ay hindi na umaawit. Ang hangin ay parang patay. Hindi gumagalaw ang mga dahon kahit may ihip. Walang kahit anong senyales ng buhay maliban sa kanila. Si kumpare ay napaluhod sa gitna ng daan. Bitbit pa rin niya ang malamig na bangkay ni kumare. Ang anting-anting ng matanda ay kumikislap sa kanyang dibdib. Mainit ito, tila may pulso. Bakit ganito ang San Roque? Tanong niya sa matanda. Nasaan ang mga tao? Bakit puro anino na lang ang natira? Ngunit hindi sumagot ang matanda. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Naglakad ng dahan-dahan papunta sa gubat. Hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa liwanag. Si kumpare ay naiwan, litong-lito. Mula sa simbahan, may mahinang kampanang tumunog. Isang tunog na kalawangin, basag at hindi pantay. Kasabay nito, may aninong gumapang mula sa pinto. Isang babae. Kilala niya ang anyo nito. Si Aling Pilar. Pero ang balat ay kulay abo. At ang mga mata ay itim na itim, walang puti. Lando, anang tinig na tila mula sa ilalim ng lupa. Hindi mo sila maililigtas. Bahagi ka na rin ng dilim. Ang kanyang lieg ay biglang uminit. Ang anting-anting ay nag-aapoy. Sinubukan niyang alisin ito, ngunit ayaw matanggal. Sa paligid niya, nagsilabasan ang iba pang anino. May mga anyong tao, ngunit baluktot ang mga katawan. Ang kanilang mga bibig ay punong-puno ng matutulis na ngipin. At lahat sila ay nakatitig sa kanya. Si kumare ay gumalaw sa kanyang bisig. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay wala ng dating ningning. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Atin ka na, Landol. Wala ng San Roque. Isang malakas na alinggawngaw ang bumalot sa hangin. Sumabog ang poste sa gilid. Nagliyab ang lupa sa paligid niya. At isa-isa, ang mga anino ay nagsimulang sumigaw. Ang sigaw ay masakit sa tainga. Parang 1,000 kaluluwang nawawala sa dilim. Napahawak si kumpare sa kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay namula. May boses sa loob ng kanyang utak. Bulong na paulit-ulit. Isuko mo ang liwanag. Maging isa sa amin. Gusto mo bang malaman kung ano ang pinili ni kumpare? Nanginginig ang buong katawan ni kumpare. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Ang kanyang paningin ay lumalabo. Ngunit ang bulong sa kanyang isip ay lalo pang lumalakas. Isuko mo ang liwanag. Maging isa sa amin. Wala nang silbi ang paglaban. Maging anino ka na rin. Napasigaw siya. Isang sigaw na halos hindi sa kanya nagmula. Mababa. Malalim. Parang hayop. Ang kanyang lalamunan ay tila pinunit sa lakas. Ngunit sa gitna ng sigaw, may sumiklab na liwanag mula sa anting-anting. Sumabog ito ng bughaw na apoy.
Nagliyab ang buong paligid. Ang mga anino ay napaatras. Isa-isang nasunog, nagsisigaw ng walang tunog. Ang lupa ay kumulog. Ang simbahan ay nag-alab. Ang katawan ni kumpare ay lumutang mula sa lupa. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng puting liwanag. Parang may puwersang bumabalot sa kanya. Mainit, mabigat, ngunit mapagpalaya. Ang boses sa kanyang isipan ay naputol. Naging katahimikan ang sumunod. Ang mga aninong natira ay lumuhod. Parang kinikilala ang bagong presensya. Ang katawan ni kumare ay unti-unting naglaho sa kanyang bisig. Nagmistulang alikabok, na tinangay ng hangin, patungo sa langit. Landoli. Isa pang bulong mula sa alapaap. Hindi mo ako iniligtas. Ngunit pinalaya mo ako. Napaluha si kumpare. Hindi niya alam kung bakit buhay pa siya. O kung anong nilalang na siya ngayon. Ngunit alam niyang hindi na siya tao. Tumingin siya sa mga anino sa paligid. Tahimik. Nakaluhod. Handang sumunod. At sa kanyang dibdib, ang anting-anting ay muling nagliyab. Ngunit hindi na ito bughaw. Kundi pula. Parang apoy na may dugo. At sa kanyang isipan, may bagong boses. Ngayon, ikaw na ang tagapangalaga ng gabi. Ang bagong hari ng mga anino. At walang sinumang makalalabas ng San Roque. Maliban kung dumaan sa'yo. Nais mong malaman kung ano ang nangyari sa mga susunod na gabi. Lumakad si kumpare sa gitna ng daan. Ang kanyang mga yapak ay hindi na gumagawa ng tunog. Parang ang lupa ay kusang bumibigay sa bawat hakbang niya. Ang mga bahay ay nagsimulang gumalaw. Mula sa mga sirang bubong. Lumabas ang mga nilalang na tila matagal nang natulog. May mahahabang leg. May naglalakad na walang ulo. May mga mata sa likod. At mga bibig sa tiyan. Lahat sila ay lumuhod sa pagdaan niya. Tahimik. Walang pagtutol. Ang langit ay kulay abo. Parang basang abo ng insenso. Wala nang araw sa San Roque. Walang buwan. Walang bituin. Ang kanyang anting-anting ay patuloy na lumiliyab. Parang may buhay ito. Sumasabay sa tibok ng kanyang bagong puso. Isang pusong hindi na para sa tao. Sa gitna ng bayan, huminto siya. Sa harap ng simbahan na ngayon tinabunan na ng ugat at anino. Isang malaking bato ang umangat mula sa lupa. At sa ibabaw nito, lumitaw ang pangalan niya. Kumpare Landro, Jens, tagapangalaga ng dilim. Isang trono na gawa sa buto at abo ang umusbong sa likod niya. Umupo siya, mabigat ngunit panatag. Ang mga nilalang ay nagtipon. Tahimik silang tumitig sa kanya. At sa unang pagkakataon, muling narinig sa San Roque ang tunog ng tinig ng bagong hari. Malalim, walang emosyon, parang utos ng kalikasan. Walang makalalabas. Walang makalalapit. Ang liwanag ay itataboy. Ang gabi ang ating tahanan. At mula noon, tuwing 12:00 ng hating gabi, may naglalakad sa hangganan ng bayan. Isang nilalang na kalahating tao, kalahating anino. May dala itong sulyap ng dati niyang pagkatao. Ngunit ang kanyang mga mata ay pulang-pula. At ang kanyang hininga ay amoy abo at apoy. Siya na ang bangungot ng mga naliligaw. At kung minsan, kapag ang hangin ay humahaplos sa iyong batok sa gabi, at ang mga ilaw ay kusang namamatay, alalahanin mo, baka si kumpare Landro na ang sumusubok pumasok sa iyong bayan. Gusto mo bang malaman kung may makakatakas sa San Roque? Sa isang baryo sa kabilang lambak, may batang lalaking mahilig magtanong. Si Elias, 10 taong gulang. Mapagmatsyag, matalino at hindi madaling matakot. Isang araw, narinig niya ang matatanda sa tindahan. Nag-uusap tungkol sa San Roque. Isang lugar na binura na sa mapa. Isang lugar na pinaniniwala ang isinumpa. Walang makalalabas mula roon, sabi ng isang matanda. Niwalang ang ibon na dumadaan sa himpapawid ng San Roque, dagdag ng isa. Ngunit para kay Elias, ang mga ganitong kwento ay paanyaya, hindi babala. Kinagabihan, tahimik siyang lumabas ng bahay. Bitbit ang kanyang flashlight, tinapay, at isang maliit na itak. Sa kanyang dibdib, suot niya ang lumang rosaryo ng kanyang lola. Makalipas ang 2 oras ng paglalakad sa gubat, nakita niya ang hangganan ng San Roque.
Isang arko na natatakpan ng gumagapang na ugat. May mga lumang dahong tuyong nakasabit na parang palamuti ng lamay. Tumigil ang hangin. Tumigil ang mga kuliglig. Tumigil ang kanyang relo. Ngunit hindi siya umatras. Pumasok siya sa lumang daan. Ang lupa ay kulay abo. Ang mga puno ay tuyo at walang dahon. At ang mga bahay ay tila nakatingin sa kanya. Narinig niya ang isang boses. Hindi malakas. Hindi rin bulong. Isang tunog ng tinig na matagal nang hindi ginamit. Bakit ka narito? Lumingon siya. Walang tao. Ngunit ang anino sa likod niya ay hindi na sumunod sa kanyang galaw. Iba ang hugis. Mas mahaba. Mas malalim. Hindi ka nababagay dito. Sabi ng anino. Ang liwanag mo ay maaamoy ng hari. Uuwi kang abo, bata. Ngunit sa halip na matakot, hinawakan ni Elias ang kanyang rosaryo. Nagdasal siya. Tahimik. Buo ang loob. Ang anting-anting ng hari, na noon ay tahimik sa trono, ay biglang kumislap. Naramdaman ito ni Landro. Tumayo siya. Ang kanyang mga kuko ay umaba. Ang lupa ay lumindol. Ang mga anino ay sumigaw. Isang liwanag ang pumasok sa San Roque. Isang batang hindi binuo ng gabi. At sa kauna-unahang pagkakataon, may isang kaluluwang hindi yumuko sa dilim. Si Elias ay patuloy na lumakad. Patungo sa gitna ng bayan. Hindi niya alam ang naghihintay. Ngunit alam niyang may misyon siya. Ang rosaryo sa kanyang lieg ay nagsimulang uminit. At ang bawat dasal na binigkas niya ay tila kutsilyong pumuputol sa mga ugat ng anino. Sa bawat hakbang may liwanag na naiiwan. At sa dulo ng daan, naghihintay si Landro. Tahimik. Nakaupo sa trono ng mga buto. Ang kanyang mga mata ay muling naging tao. Gusto mo bang malaman kung ano ang mangyayari sa tagpo ni na Elias at ng hari ng dilim? Si Elias ay huminto sa tapat ng trono. Hindi siya umiwas ng tingin. Hindi siya lumuhod. Hindi rin siya nagsalita. Tahimik silang nagtitigan ni Landro. Ang bata ay may liwanag sa mga mata. Ang hari ay may aninong bumabalot sa mukha. Ngunit sa pagitan nila may puwersang hindi maipaliwanag. Bakit ka narito? Tanong ni Landro. Ang tinig niya ay parang dalawang boses na nagsasabay. Isa ng tao. Isa ng halimaw. Ngunit si Elias ay hindi natinag. May utos sa akin, sagot ng bata. May misyon. Ibabalik ko ang liwanag sa San Roque. Tumawa si Landro. Isang tawang gumalaw sa buong bayan. Pati ang mga bahay ay parang nangiwi. Pati ang mga bintana ay biglang nagsara. Liwanag, bulong ng hari. Ito na ang bagong daigdig. Ang gabi ang tahanan. Ako ang batas. Tumindig si Elias. Ibinaba niya ang kanyang itak. Hinawakan ang rosaryo. At isinambit ang panalangin sa ilalim ng hininga. Ang lupa ay nanginig. Ang mga anino ay nagsimulang umatras. Ang rosaryo ay lumiwanag ng puting-puti. Parang maliit na araw sa gitna ng dilim. Si Landro ay napaatras. Isang bagay sa loob niya ang nagsigaw. Isang bahagi ng kanyang dating sarili. Isang tinig na matagal na niyang kinalimutan. Landoli. Muli niyang narinig ang tinig ni Kumare. Mula sa kanyang alaala. Mula sa kanyang puso. Si Elias ay lumapit. Inilagay ang rosaryo sa paanan ng trono. At mula roon, sumambulat ang liwanag. Ang mga buto ay nagsimulang masunog. Ang mga anino ay nagsilayas. Ang simbahan ay lumiwanag. Ang langit ay muling naging bughaw. At ang araw ay sumilip sa San Roque sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Si Landro ay lumuhod. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Ang kanyang mga kuko ay umurong. Ang kanyang balat ay muling naging tao. Ngunit ang kanyang mukha ay mailuha. Tahimik. Dahil alam niyang hindi na siya maaaring manatili. Salamat, bulong niya kay Elias. At paumanhin sa lahat. At sa liwanag ng araw. Si Landro ay naging alabok. Tinangay ng hangin. Kasama ng mga kasalanan ng nakaraan.
Si Elias ay naiwan sa gitna ng bayan. Tahimik. Payapa. Sa paligid niya, ang mga bahay ay muling nagkaroon ng kulay. Ang mga puno ay nagsimulang mamulaklak. Ngunit sa di kalayuan, may isang bitak sa lupa na hindi nagsara. Maitim. Malalim. At tila may matang nakamasid mula sa kailaliman. Gusto mong sundan kung anong nilalang ang muling magbabalik mula sa bitak na iyon? Mula sa bitak na iyon, isang malamig na simoy ang tumakas. Parang buntong hininga ng libu-libong nilalang. Mabigat. Mabagal. Si Elias ay napatingin. Hindi siya gumalaw. Ngunit naramdaman niya ang kilabot sa bato. Parang may matang sumusubaybay sa bawat tibok ng kanyang puso. Ang bitak ay bahagyang gumalaw. Parang humihinga. May mga ugat na gumapang palabas mula rito. Pula, itim at mukhang buhay. Ang lupa sa paligid nito ay nagkulay abo muli. Ang mga halaman ay natuyo sa isang iglap. At ang liwanag na dinala ni Elias ay bahagyang nagdilim. Parang may aninong sumusubok pumatong dito. Sa ilalim ng bitak, may tunog. Isang mahinang kaluskos. Tapos ay isang halakhak. Isang tawa na hindi mula sa isang nilalang lamang, kundi mula sa maraming bibig. Iisa ang tono. Ngunit magkakaibang anyo. Hindi mo kami kayang itaboy. Sambit ng tinig. Isa lang si Landro. Ngunit kami ay ang ugat ng gabi. Si Elias ay lumapit. Walang takot. Kinuha niya ang rosaryo mula sa paanan ng trono. Ngunit ang rosaryo ay basag na. Pumutok ito ng hawakan niya. Ang bawat butil ay naging abo. Ang liwanag nito ay nawala. At ang kanyang dibdib ay tila naubusan ng init. Muling tumunog ang halakhak mula sa bitak. Mas malalim. Mas malapit. At sa loob ng bitak, may mga mata na lumitaw. Una ay 2. Tapos 4. Hanggang sa hindi na mabilang. Pula. Ningas. Gutom. Elias T. Isang tinig ang tumawag sa kanya mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, isang matandang babae ang nakatayo. Bunging ngiti. Mahabang buhok. At mata na parang usok. Hindi ka patapos, Apodi. Ako ang ina ng dilim. Si Landro ay isa lamang anak ti. Ikaw ang susunod na magiging ilawdi. O magiging alipin. Ang kamay ng matanda ay inaabot siya. Maitim ang kuko. Amoy abo ang palad. At ang anino nito ay sumasayad hanggang sa simbahan. Sa kanyang likod, ang bitak ay bumuka ng mas malaki. At ang langit ay muling nagdilim. San Roque ay muling naglalaho sa mapa. Handa ka bang sundan si Elias sa kanyang huling desisyon? Si Elias ay hindi gumalaw. Nakatitig lamang siya sa matandang babae. Ang paligid ay unti-unting nababalot ng itim na ulap. Mabagal parang usok na may buhay. Ang kamay ng matanda ay papalapit. Ngunit si Elias ay huminga ng malalim. Hinawakan niya ang puso niya. Walang rosaryo. Walang anting-anting. Pero may naroon. Isang init. Isang alab na hindi apoy. Isang tinig na mahina pero malinaw. Ang liwanag ay hindi galing sa bagay. Galing ito sa paninindigan. Sa katapangan. Sa paniniwala. Muling tumingin si Elias sa matanda. At sa halip na umatras, isinara niya ang kanyang mga kamao. Tiningnan niya ang bitak sa lupa. Isang hakbang. 2. 3 hakbang palapit sa dilim. Ang lupa ay mainit. Naglalagablab ang paligid. May mga tinig na humihila sa kanya. Isuko mo ang liwanag. Hindi mo na kami kayang pigilan. Ngunit tumigil siya sa gilid ng bitak. Itaas ang kanyang kamay. Pumikit. At muling nanalangin. Wala ng rosaryo. Wala ng anting-anting. Pero bawat salita ay parang martilyo sa hangin. Bawat dasal ay parang apoy sa gabi. Ang bitak ay umuuga. Ang mga mata sa loob ay nagsisigaw. Ang matanda ay umatras. Ang kanyang anino ay unti-unting napupunit. Hindi mo ako kayang itaboy, sigaw nito. Hindi ikaw ang pinili. Ngunit si Elias ay hindi na nagsalita.
Ang kanyang katawan ay nagningning. Isang bugso ng liwanag ang sumabog mula sa kanya. Puti, ginto at asul. Mata ng araw sa gitna ng gabi. Tinig ng isang bagong simula. Ang bitak ay unti-unting nagsara. Parang sugat na pinilit gamutin ng panahon. Ang mga mata ay naglaho. Ang lupa ay tumigil sa pag-uga. Ang matandang babae ay sumigaw. Ang kanyang katawan ay naging uso. Naglaho sa hangin. Parang bangungot na natapos sa isang iglap. Si Elias ay napaluhod. Pagod. Ngunit buo. Ang paligid ay tahimik. Walang halakhak. Walang bulong. Ang langit ay muling naging maliwanag. At sa dulo ng daan, muli narinig ang huni ng mga ibon. San Roque ay muling huminga. At ang pangalan ni Elias ay ibinulong ng hangin. Bata. Bayani. Tagapagdala ng liwanag. Ngunit sa ilalim ng lupa, malalim pa rin ang ugat ng dilim. Tahimik. Naghihintay. Handa ka bang marinig ang susunod na kwento kapag muling bumuka ang lupa? Habang ang San Roque ay nagsisimula ng muling magliwanag, ang mga tao mula sa mga kalapit na baryo ay nagsimulang bumalik. Hindi na nila maalala kung anong nangyari sa nakaraan. Tulad ng isang masalimuot na panaginip na naglaho sa pagsikat ng araw. Si Elias, bagamat saglit na nanatili sa bayan, ay hindi na matatagpuan. Walang bakas. Walang labi. Ang kanyang pangalan ay nagsimulang mawala sa mga dila ng mga tao. Ngunit sa ilalim ng lupa, sa bitak na hindi pa tuluyang nagsasara, may mga matang nagsimula muling magbukas. Ang mga mata ay nakamasid sa San Roque. Tahimik ngunit punong-puno ng galit. Isang matandang tinig ang narinig mula sa kailaliman. Ang tinig ng matandang babae na hindi ganap na naglaho. Ikaw, Elias, hindi mo kami natalo. Ang liwanag ay muling maghahanap ng tahanan. Habang ang bayan ay tahimik, ang lupa sa ilalim ng simbahan ay muling nag-alsa. Mula sa mga kaharian ng anino, may isang nilalang na unti-unting bumangon. Hindi ito tao. Hindi ito hayop. Ito ay isang nilalang na may katawan ng mga ugat at kamay ng buhangin. Ang kanyang mga mata ay puno ng madilim na hangin. At sa bawat hakbang, ang paligid ay dumidilim. Si Elias ay wala na. Ngunit ang kanyang pag-iisa ay hindi magtatagal. May ibang puwersang darating. At sa ilalim ng kagubatan ng San Roque, ang mga anino ay muling bubangon. Ang liwanag na dinala ni Elias ay magiging panandalian lamang. Dahil sa kalikasan ng dilim, laging may muling pagbalik. Ang mga nilalang ng gabi ay muling maghahasik ng takot. At ang mga anino ay magsisimulang manghuli. Ang paghihintay ay magtatapos. At sa oras na iyon, hindi na muling matatakpan ang dilim. Ang kwento ni Elias, ang batang tagapagtanggol ng liwanag, ay magtatapos. Ngunit ang kwento ng mga anino ay magsisimula pa lamang. Ang San Roque, kahit muling nabuhay, ay magiging lugar ng pagdapo ng takot. Dahil sa ilalim ng lupa, may bagong hari ng dilim na muling maghahari. Gusto mo bang sundan ang bagong hari ng dilim? O ipagpatuloy ang kwento ng mga batang magtatangkang labanan ito? Sa ilalim ng gabi, ang hangin ay muling humihinga ng mabigat. Ang mga ulap ay nagbabalik, unti-unting naglalakbay mula sa malalayong bundok. Habang ang mga tao ng San Roque ay nagpatuloy sa kanilang araw-araw na buhay. Wala silang kaalam-alam sa kung anong muling bubangon mula sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng kagubatan, isang nilalang ang nagsimulang gumalaw. Ang katawan ay puno ng mga ugat at parang buhay na sugat sa lupa. Ngunit hindi ito kayang matukoy ng mata ng tao. Ang katawan ay umaagos sa ilalim ng dilim. Ang bawat hakbang ay nararamdaman sa ilalim ng balat ng San Roque. Ang nilalang na ito ay hindi natatakot sa liwanag. Hindi natatakot sa mga dasal at panalangin. Isang bagay na nilikha ng mismong dilim, na matagal nang naghintay ng pagkakataon upang magbalik. Sa kanyang likuran, isang usok ang lumulutang. Habang ang mga mata niya ay kumikislap ng pula. At sa bawat patak ng pawis ng mga naninirahan sa San Roque, ang hangin ay nagdadala ng malalim na banta. Kahit hindi nila alam, may isang puwersa na nagbabalik upang puksain sila.
Sa gabi ng kabilugan ng buwan, muling-muling lumabas ang nilalang. Sa mata ng dilim walang makakakita. Ang nilalang na ito ay mailayuning puksain ang mga natirang liwanag. Hanggang ang buong bayan ay muling magbabalik sa pagkabura sa mapa. Ang mga anino ng mga puno ay nagiging buhay. Ang mga matang nakatago sa ilalim ng bawat kanto ng daan ay nagmamasid. Sa bawat paglisan ng araw, ang San Roque ay unti-unting nawawala sa mata ng mundo. At sa ilalim ng lupa, ang mga ugat ng dilim ay nagsimula ng mag-angat. Walang nakakaalam. Walang nakakausap ang bagong hari ng dilim na ito. At ang tanong ay, paano nila matatalo ang isang nilalang na hindi natatakot sa araw? Na siya mismo ang nilikha ng gabi at ng kanilang mga pinagmulan ng takot. Ang kwento ng San Roque. Ang liwanag na ipinanalo ni Elias ay isang paglalakbay na hindi natapos. Dahil sa likod ng bawat kwento ng tagumpay, may kasunod na mas matinding laban na naghihintay. Ang gabi ay maghihintay. At ang dilim ay muling darating upang magtago sa ilalim ng bawat kaluluwa ng bayan. Dahil ang tunay na digmaan ay hindi lamang laban sa nilalang ng dilim, kundi laban sa takot na matagal nang nakatanim sa bawat tao. At habang ang gabi ay patuloy na naglalakbay, may isang batang magtatangka, magbibigay ng bagong liwanag, upang itaguyod muli ang kaligtasan ng San Roque. Ang kwento ay hindi pa natatapos. Sa isang malamlam na gabi, isang batang babae ang dumaan sa daan patungong San Roque. Si Amara, 18 taong gulang, na hindi takot sa mga kwento ng mga matatanda tungkol sa mga nilalang ng dilim. Lumaki siya sa mga salaysay ng mga kwentong aswang, engkanto, at mga kwento ng mga bata na nawala sa kagubatan. Ngunit hindi siya naniniwala. Hanggang isang gabi, nang makita niya ang bitak sa ilalim ng simbahan. Doon nagsimula ang kanyang misyon. Sa ilalim ng kanyang mga mata, isang liwanag ang kumikislap. Hindi ito mula sa isang kandila. Hindi mula sa isang ilaw. Ito ay mula sa isang bagay na matagal nang naitago sa kanyang dibdib. Isang kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya, hindi ng mga tao, kundi ng San Roque mismo. Minsan, ang liwanag na hindi matitinag ay matagal nang itinago sa isang kasaysayan. Sa isang pamana na ang mga tao ng bayan ay nakalimutan. At si Amara, na walang kaalaman sa mga lihim ng kanyang mga magulang, ay tinanggap ang hamon. Sa bawat hakbang na kanyang tinahak, ang mga bitak sa ilalim ng lupa ay muling nagbukas. Muling sumabog ang dilim mula sa mga ugat ng gubat. Siya ay muling nakita ng nilalang ng dilim. Amara di. Ang tinig ng matandang babae ay muling bumangon mula sa kailaliman. Ikaw ba ang bagong liwanag? O ikaw ba ang magiging susunod na alagad ng dilim? Ngunit hindi nag-atubili si Amara. Hawak ang kanyang tiwala, ang kanyang tapang. Siya ay lumapit sa gitna ng bayan. Ang simbahan ay nagningning sa kanyang likuran. Ang mga mata ng dilim ay muling nagsimulang magpakita. Hindi na siya nag-atubili. Ang kanyang katawan ay naging liwanag. Ang kanyang mga kamay ay nagbigay daan sa bagong pag-asa. At ang mga ugat ng dilim, ang mga mata ng mga nilalang, ay nagsimulang magbago ng kulay. Ang San Roque, sa wakas, ay muling magiging buhay. Ngunit ang tanong ay, hanggang kailan? Habang patuloy na nagsisilibas ang mga nilalang mula sa ilalim ng lupa, patuloy na magsisilbing gabay si Amara. At ang kanyang misyon ay hindi matatapos sa isang simpleng tagumpay. Ang digmaan ng liwanag at dilim ay magpapatuloy. Hanggang ang bawat sulok ng San Roque ay muling magiging ganap na malaya. At habang ang kwento ng batang ito ay nagsisimula, ang kwento ng mga anino, ng mga lihim ng bayan, ay magpapatuloy. Hanggang sa darating ang araw ng tunay na laban. Paghahanda para sa pinakamalaking pagsubok ng lahat. At ang tanong, ay hindi na kung may liwanag pang natitira, kundi kung sino ang magtatagumpay sa huli. Ang kwento ni Amara ay simula pa lamang. Habang ang gabi ay nagsisimula muling magbago, si Amara ay tumayo sa tuktok ng burol. Nagmamasid sa buong San Roque. Ang mga bituin sa kalangitan ay tila naglaho. At ang buwan ay nagtakip ng mukha sa isang makapal na ulap. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang lupa ay nagingit-ngit. Dahil ang mga ugat ng dilim ay nagsisimula ng mag-angat.
Ang mga anino ay muling nagtipon sa mga kanto. Nag-aabang, nagmamasid, naghihintay. Ngunit si Amara ay hindi nag-atubili. Ang kanyang mga kamay ay naglalabas ng liwanag, habang ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Alam niyang ang laban na ito ay hindi magiging madali. At ang kanyang misyon ay higit pa sa pagtanggal ng dilim. Ito ay upang balikan ang naiwang kaharian ng liwanag. Bigla, may isang malamig na simoy ng hangin na dumaan. Ang mga puno ay nagsimulang mag-ugoy. At ang mga ugat sa ilalim ng lupa ay nagbigay daan sa isang nilalang na hindi pa rin lubusang napapansin ng mga tao. Isang matandang nilalang. Isang babae na may katawan ng ugat at mga mata ng aswang. Ikaw ba ang susunod? Tanong ng nilalang. Habang ang mga mata nito ay kumikislap ng pula sa dilim. Ang pagkatalo ni Landro ay hindi nangangahulugang pagtatapos ng aming paghahari. At ikaw ba ay mailakas na magbago ng lahat? Si Amara, na hindi natitinag, ay tumugon. Hindi ko kayang gawin ito mag-isa. Ngunit ang kanyang tinig ay matatag. Mailiwanag na hindi kayang sakupin ng dilim. At ito ang magdadala ng tunay na pagbabago sa San Roque. Ang nilalang ay tumawa. Ngunit sa tawa nito may kasamang takot. Akala mo ba na ang liwanag ay hindi kayang magtago? Akala mo ba ang pagtanggal kay Landro ay sapat? Si Amara ay humakbang patungo sa nilalang. Ang liwanag mula sa kanyang katawan ay naging mas maliwanag. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng tapang. Ang liwanag ay hindi titigil. Ang dilim ay magwawakas. At sa sandaling iyon, nagbago ang hangin. Ang mga ugat ng dilim ay nagsimulang magwakas. Habang ang nilalang na may katawan ng ugat ay unti-unting naglaho sa kanyang harapan. Ang mga anino ay nagsimulang magsyalisan. Si Amara ay nakatayo sa gitna ng dilim. Tahimik, ngunit buo. Dahil alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang tunay na pagsubok ay nasa loob ng bawat tao. At sa paglipas ng mga araw, habang ang San Roque ay muling nagbabalik sa liwanag, may mga mata pa rin na nagmamasid mula sa ilalim ng lupa. Hindi pa tapos ang kwento. Ang kwento ng liwanag at dilim. Ang kwento ng San Roque ay isang walang katapusang laban. Hanggang sa ang bawat kaluluwa sa bayan ay magkaisa. At ang mga nilalang ng dilim ay tuluyang mapawi. Ang kwento ay magpapatuloy. At si Amara ay magiging simbolo ng bagong pag-asa. Na sa huli ang liwanag ay mananalo. Ang araw ay sumikat muli sa San Roque. At ang bayan ay unti-unting bumangon mula sa pagkakahimbing. Ang mga tao ay nagsimulang magbalik sa kanilang mga gawain. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa hangin. Ang dilim na nagtaglay ng takot at mga anino ay tila napawi. Ngunit hindi ganap. Ang mga mata mula sa ilalim ng lupa ay nagmamasid pa rin. Hindi pa tapos ang lahat. Si Amara, na ngayon ay hindi na lamang isang batang babae, kundi isang tagapagtanggol ng liwanag, ay patuloy na naglalakbay sa mga kalsada ng San Roque. Ang kanyang misyon ay hindi natatapos sa pagtanggal ng dilim. Ang mga kaluluwa ng bayan ay may papel pa ring gagampanan sa digmaang ito. Dahil sa bawat tagumpay, may bagong hamon na darating. Hindi lamang ang mga nilalang ng dilim ang kalaban, kundi pati na rin ang mga takot na matagal nang nakatanim sa mga puso ng tao. Ang tunay na digmaan ay hindi lamang laban sa mga nilalang ng gabi, kundi laban sa mga takot, pangarap at pag-aalinlangan. Si Amara ay naglakbay mula sa isang sulok ng bayan patungo sa kabila. Habang tumitibok ang kanyang puso, alam niyang ang kanyang tunay na misyon ay hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng naninirahan sa San Roque. Ang mga ugat ng dilim ay muling magsisimula. Ang mga mata ay muling magmamasid. Ngunit si Amara ay handang tumayo. Handang magsalita at ipaglaban ang liwanag sa loob ng bawat isa. Sa kanyang mga kamay, may bagong pag-asa na magsisimula. Ang kwento ng San Roque, ang kwento ng liwanag laban sa dilim, ay magpapatuloy hanggang sa ang buong bayan ay magkaisa. At ang dilim ay tuluyang maglaho. Ang kwento ni Amara, ang kwento ng mga tao ng San Roque, ay magtutulungan upang ipagpatuloy ang laban. At sa bawat araw na lilipas, ang kwento ng liwanag at dilim ay magsusunod. At sa huli, ang bayan ng San Roque ay magiging simbolo ng walang katapusang laban.
ng pag-asa, at ng tapang na hindi matitinag. Sa bawat araw na lumilipas, ang San Roque ay unti-unting nababalutan ng bagong sigla. Ang mga tao na dating natatakot at nag-aalangan ay nagsimulang magtulungan, magtangkang magtayo ng isang komunidad na matibay at hindi matitinag. Si Amara, bagamat patuloy na naglalakbay sa gabi, ay palaging nagmamasid mula sa malayo. Ang mga mata ng mga nilalang ng dilim ay patuloy na naroroon. Subalit ang liwanag na dala ni Amara ay nagsilbing harang sa kanilang mga galak. Ang bawat araw ay nagsilbing pagkakataon para sa mga tao ng San Roque na magtulungan. Bawat isa ay may pag-asang muling mabuhay. Ngunit hindi nila alam. Ang pinakamalaking pagsubok ay malapit nang dumating. Isang gabi, habang ang buong bayan ay natutulog, si Amara ay tumungo sa burol na matagal niyang tinitirhan. Doon, sa tuktok ng bundok, napansin niyang ang liwanag sa kalangitan ay nagsimulang magbago. Hindi na ito ang dating puti at asul na liwanag, kundi isang mapulang pagsabog ng kulay na nagbigay ng isang hindi maipaliwanag na takot. Ang mga ulap ay nagdilim. Ang hangin ay naging malamig at mabagsik. At sa hindi inaasahang sandali, ang lupa sa ilalim ng San Roque ay muling uminit. May isang malakas na tunog na umalinggaw-ngaw mula sa kailaliman, na nagpatigil sa mga kaluluwa ng bayan. Naramdaman ito ng mga tao. At lahat ay nagtakbuhan patungo sa simbahan. Patungo sa liwanag, patungo kay Amara. Ngunit bago sila makarating, isang nilalang na may balat na tila ginugol ng mga taon sa ilalim ng lupa ay lumitaw mula sa pagkakabasag ng lupa. Ang katawan ng nilalang ay hindi nakikita ng mata ng tao. Ito ay isang kabalintunaan ng kadiliman at pagnanasa. Ang tinig nito ay isang pag-uusig, isang pangako ng paghihiganti. Ikaw, Amara, ang tinig ng nilalang ay umabot sa kanyang mga tainga. Hindi mo kami kayang pagtagumpayan. Hindi mo kayang baguhin ang takbo ng gabi. Sa harap ng nilalang na ito, si Amara ay humarap ng buo. Hindi natatakot. Bagkus ay muling nagtipon ng lakas sa kanyang mga kamay. Ang liwanag ko ay magbabalik sa mga nawalang kaluluwa. Wika niya, habang ang kanyang katawan ay nagliliwanag ng mas maliwanag kaysa dati. Ngunit ang takot na itinanim ninyo sa San Roque, ang kanyang tinig ay malakas at matatag, ay magwawakas. Sapagkat ang liwanag ay palaging magtatagumpay sa dilim. Ang laban ng San Roque ay hindi pa tapos. Ang nilalang mula sa ilalim ng lupa ay nagbabalik. At ang pinakamalaking digmaan ay magsisimula. Ngunit si Amara ay hindi magpapatalo. Hindi siya magpapadala sa dilim. At sa kanyang mga kamay, ang huling liwanag ay muling magliliyab. Ang hangin ay dumagundong. Ang mga ulap ay nagsimulang magdilim ng husto. At ang nilalang mula sa kailaliman ay humakbang paabante. Ang kanyang katawan, na puno ng mga ugat at itim na mga mata, ay nagsimulang magbago. Lumalaki, lumalawak, parang isang dambuhalang anino na saksi sa isang makapangyarihang puwersa. Si Amara ay tumayo sa harap ng nilalang. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. At ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang liwanag na kayang sumalubong sa dilim. Ang mga tao ng San Roque na nagsimulang magtipon-tipon ay nanonood mula sa malayo. Hawak ang kanilang hininga, nagdadasal sa bawat sandali. Hindi ako magpapatalo sa iyo. Ang tinig ni Amara ay matatag, puno ng pag-asa. Ang liwanag ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa lahat ng naghintay sa pag-asa. Ang iyong kaharian ng dilim ay magwawakas. Habang ang nilalang ay umungol, ang lupa ay muling nabulabog. At isang malakas na sigaw ang nagpasik sa buong San Roque. Isang tunog na nagsabi ng wakas at simula. Ang dilim ay patuloy na gumagalaw. Subalit ang liwanag mula kay Amara ay patuloy na lumalawak. Itinutulak ang nilalang paatras. Ang bawat hakbang ng nilalang ay umuuga sa lupa. Ang mga ugat na nagsisilbing katawan nito ay naglalabas ng usok. Ngunit ang liwanag na dala ni Amara ay parang hindi matitinag. Na tila naglalaban ang parehong puwersa, isang puwersa ng dilim at isang puwersa ng liwanag. Hindi mo kami kayang pagtagumpayan. Ang nilalang ay nagsalita muli. Ngunit sa tono nito may takot. Ang liwanag ni Amara ay hindi humihina. At sa bawat pagsabog ng enerhiya, ang dilim ay nagsisimulang kumupas.
Ang takot na nilikha ninyo ay matatapos na. Si Amara ay nagsimulang maglakad patungo sa nilalang. Ito ang oras ng bagong simula para sa San Roque. Mabilis na kumalat ang liwanag mula sa kanyang katawan. Pumapailan lang sa buong bayan. At isang mabigat na tunog ang umabot mula sa ilalim ng lupa. Tila ang buong San Roque ay gumalaw. At ang nilalang ng dilim ay nagsimulang maglaho. Hindi nagtagal. Ang nilalang ay nawala. Ang dilim ay napawi. At ang liwanag ay naghari sa buong bayan. Si Amara, na ngayon ay isang tunay na tagapagtanggol, ay tumayo sa gitna ng San Roque. Tahimik ngunit puno ng tapang. Handang protektahan ang bayan mula sa anumang muling pagbalik ng dilim. Ang kwento ng San Roque ay hindi matatapos sa isang tagumpay. Dahil ang liwanag at dilim ay patuloy na maglalaban. Ngunit sa gabay ni Amara, ang bayan ay muling nagtagumpay. At ang bawat isa ay muling natutong magtiwala sa liwanag na hindi matitinag. Ang tunay na laban ay hindi laging makikita sa mga nilalang mula sa dilim, kundi sa tapang ng bawat isa na magtanggol sa liwanag. At sa San Roque, ang kwento ng liwanag ay magpapatuloy. Sa paglipas ng mga buwan, ang San Roque ay muling naging tahimik at masigla. Ang mga tao ay muling nagpatuloy sa kanilang buhay. Ang mga kabataan ay naglalaro sa mga kalye. Ang mga magulang ay nagbabalik sa kanilang mga tahanan. At ang simbahan ay muling nagsilbing lugar ng pagninilay at pag-asa. Si Amara, bagamat nakatayo sa gitna ng bayan bilang tagapagtanggol, ay hindi na kailangang magbantay ng palagian. Ang liwanag na kanyang dinala ay nagsimulang maging bahagi ng bawat puso ng mga tao. Isang liwanag na hindi na matitinag ng anumang dilim. Dahil ang tunay na lakas ay nasa pagtutulungan. Sa pagkakaisa ng komunidad. Minsan, sa gabi, si Amara ay matatagpuan sa burol na kanyang pinagmulan. Nakatanaw sa kabundukan at sa ilalim ng malamlam na kalangitan. Ang mga bituin ay muling kumikislap. At ang hangin ay dahan-dahang dumadampi sa kanyang mukha. Siya ay tahimik, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban na iyon. Bawat isa sa San Roque ay may bahagi sa tagumpay na iyon. At kahit ang pinakamadilim na gabi, ay hindi magtatagal kung mailiwanag na nagbibigay gabay. Ang kwento ng San Roque, na puno ng mga anino at liwanag, ay nagsilbing paalala na ang tunay na lakas ng bayan ay hindi nagmumula sa isang tao, kundi mula sa bawat isa. Ang bawat nilalang ay may kakayahang magdala ng liwanag at magtagumpay sa anumang dilim. At habang ang San Roque ay patuloy na sumisikat sa bawat umaga, ang mga kwento ni Amara ay magiging bahagi na ng kasaysayan. Ang bayan ay nagsisilbing simbolo ng pagtutulungan, ng bagong pag-asa at bagong simula. Ang kwento ng liwanag at dilim ay patuloy na nabubuhay. Hindi sa pamamagitan ng mga nilalang mula sa ilalim ng lupa, kundi sa mga puso ng bawat isa na nagpapatuloy sa paglalakbay. Kasama si Amara, na ang liwanag ay mananatili sa kanilang lahat, magpakailanman. At doon nagtatapos ang kwento ng San Roque. Ngunit sa bawat kasaysayan ng bayan, may mga bagong kwento na patuloy na isinusulat. Bawat hakbang ay magdadala ng bagong liwanag.